Sinisikap na ng mga residente ng Masbate na makabangon matapos ang trahedya ng bagyong Yolanda na ibalik na rin ang supply ng kuryente sa ilang lugar. Mula sa Masbate City, may ulat on the spot, si Rida Reyes. Mark, unti-unti naman bumabalik sa normal ang buhay ng mga residente dito sa lalawigan ng Masbate. Yan ay matapos nga makasama itong lalawigan sa mga pinakahinagupit ng bagyong Yolanda noong Biyernes. Pero Mark, sa pag-alis ng bagyong Yolanda, kita pa rin ang naging pinsala sa buong lalawigan. Sa katunayan ay katatapos-tapos lang ng post-assessment meeting na isinagawa ng gobernador ng lalawigan. Sa ngayon ay nasa 10% pa lang ng buong lalawigan ang naibalik na ang supply ng kuryente, at yung iba naman gaya ng sa mga sa Burias at sa Ticao Island ay blackout pa rin hanggang sa mga oras na ito. Para naman doon sa mga meron ng kuryente na mga residente, ngayon pa lang sila nakapag-ayos ng kanilang mga gamit. Umabot din daw sa 23,000 individuals o katumbas yan ng mahigit 4,000 pamilyang inilikas sa evacuation center, pero sa ngayon ay nakauwi na raw sila sa kanilang mga tahanan. Ito, Mark, yung mga naninirahan malapit sa coastal areas kung saan tumaas ng lagpas tao ang alon sa kasagsagan ng bagyong si Yolanda. Pinakamalaki raw ang tinamong pinsala sa sangay ng agrikultura, pero wala pa silang exact figures, Mark, sa ngayon dun sa estimated cost of damages. Samantala, mula sa 1 ay umakyat na sa 4 ang iniulat na namatay dahil pa rin sa pananalasa ng bagyo. Sa mga oras na ito ay nagsasagawa ng aerial inspection ang gobernador kasama ang mga tauhan ng PDRRMO Masbate para i-assess ang naging lawak ng pinsala nitong si bagyong Yolanda, at mula rito raw ay tutukuyin nila kung kakailanganin ba na magdeklara ng state of calamity sa buong lalawigan. Maghahati din sila, Mark, ng dagdag na mga relief goods doon sa mga lugar na hindi pa rin nahatiran ng tulong mula nung kasagsagan nga nitong bagyong si Yolanda. At yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa Masbate. Mark? Maraming salamat, Rida Reyes.